Hello, good morning. Magsasalamin lang ako dahil maano talaga yung mata ko ay masakit sa mata ko yung light niya, masyadong maano, glaring ba. So, ganito mga kabubbles kung bakit kami napunta rito. Kasi September 15 ay 5th year na namin, anniversary 5th year na namin na nagsasama. At for a change, sabi niya, dito raw kami mag-spend ng 1 week sa Surfers Paradise. So kahapon, dahil doon kami nag-overnight, pagdating namin sa Brisbane Airport, ano na siya kasi gabi na. So, imposible na talaga na makapunta kami rito kasi malayo. So, inantay na lang namin the following day. So, doon kami sa lounge ng International Airport ng gabi. Maganda naman doon dahil unang-una may pwede kang makahiga dahil maano naman yung couch. Tapos merong coffee, merong pwede kang makakain kung anong gusto mo. Then open talaga yung mga kainan doon. And then the following morning, mga 10 o'clock, ay papunta na kami rito sa Surfers Paradise. Kaso, yung train ay hindi siya makadirekta from the airport doon sa Helensvale station dahil merong inaayos na daan. So, nagbus na, merong portion na nagbus kami papuntang Helensvale kasi yung Helensvale station ay siya direkta na siya papunta rito sa Surfers Paradise. Now, nung first time kong nakapunta rito, nag-stay dito talaga. And then sabi ko kahapon, parang nalulula ako, daming tao. Kami, dala-dala pa naman namin yung 2 luggage na 20 kilos each. Dahil hindi ko alam, wala sa isip ko na pwede kaming maglaba dito kasi sinikreto niya sa akin talaga. Sabi lang niya, punta tayo ng kuan, ganyan, bla bla bla. So yun. So nung dumating kami kahapon, akala ko mga kabubbles, doon kami mag-check-in sa Hilton. Dahil doon kami pumasok. Hindi pala, pwede ka doon pumasok bago makapunta dito sa tinuluyan namin. At saka meron din siyang may door din talaga. Kapon nakita nang namin na sa baba, diretso na siya, yung pintuan niya, diretso na sa Woolies, may mga ano na dito, may mga, ayun ang Woolies na doon. So malapit lang pala. So nagpunta muna kami, linagay lang namin yung mga luggage namin, tapos pumunta agad kami sa Woolies dahil bibili kami ng like sabon or pagkain, syempre pagkain, gatas, coffee, yung mga ganun. At saka fruits, kasi ang aming pagstay dito ay ang check-out ay hanggang Sunday. So ayun mga kabubbles, kagabi, lighted tanan. At saka meron yung bagang nagja-jumping, basta hindi ko alam kung ano yung mamaya titingnan ko kung may gabi papakita ko sa inyo. Kaya kagabi merong nag-iinuman dito sa katabing balkonahe. Maano sila nag-iinuman, so syempre maingay, so hindi ko pwede nga mag-vlog. So sabi ko sa jowa ko, bukas na lang ako mag-vlog. So timely na tulog pa siya. So at saka yung mga tao rito ay nag-work kasi, or maybe bakasyonista rin sila kasi ito na palang unit na ito ay pinaparintahan. Maganda siya dahil pagpasok mo, siyempre kusina ka agad dahil yung mga bit-bit mo ay yung sa lababo, yung sa ref, hugasan mo tapos ipasok sa ref. Tapos 2 yung rooms at saka meron siyang laundry na malit lang na isasara lang siya. Maayos talaga. At saka yung feeling ba na at last naman parang galing lang kami sa bukid, yung mga ganun ba, yung parang nakakahinga at saka wala kang ibang isipin kundi ganito
yung buhay nila, yung mga tao ay palaging nagmamadali. Samantala ako, ay wala naman akong, bakit ako magmamadali? Kahit sa paglalakad, yung jowa ko, ang bilis ng lumalakad. Ang bilis. Ako para nasa huli ako palagi. Inantay naman niya ako at times baka mawala ako, maligaw, I mean. So, sa ngayon, yung daan ay talaga konti lang ang tao. Maraming tao dito mga kababols kapag kahapon nung nandun kami sa grocery, na siya, maraming tao, mga bata naglalaro, maraming tao sa grocery. Kahit dahil ngayon ay Sunday, syempre maraming pupunta sa beach. Yung Gold Coast, yung dagat, andun lang pala doon. So ito talaga ay mga makikita mo ay bukid, ipapakita ko lang kasi hindi maano ng dagat, ko lang muna. Ito. No? Wala talaga siyang mga siya. Yan. At saka yung naisip-isip ko, kapag like meron kayong bisita na gustong pupunta rito, ay nyo na lang kagaya nito na pwede sila magkapagluto, at saka may swimming pool naman. Meron siyang kompleto ng amenities ang unit na to. Dala-dala mo lang yung susi mo palagi kasi kapag wala kang susi, hindi ka makapasok dun sa door. Mo lang yung ganyan ba. At saka pag naman sa elevator, hindi ka rin makapasok kapag wala kang igaganyan, yung card, swipe card. At saka lalo na dito sa room, hindi ka talaga makakapasok. So, kung baga, sabi ko, safe siya. At meron doong information na pag mawala mo yung swipe cards at saka susi, dalawa siya. Isa sa kanya, isa sa akin. So, pag mawala yun, ay magbabayad. Dahil ang pagpagawa daw ay very expensive. Babayaran mo $120. So, sabi ko, palagi ko lang ianaan sa bag ko kasi yung jowa ko ay at times ay nakakalimot kung saan niya ilalagay yung mga gamit niya. Kahit yung wallet niya ay nakakalimutan. Sa 5 years ko na nandito ako mga kababols, parang this place talaga is very relaxing para sa akin. Hindi ako nagmamadali na meron akong na magtimpla ng kape, mag-prepare ng breakfast ng aking jowa dahil papasok na naman siya sa school. Yung mga ganun. Very relaxed ako ngayon na nandito. Wala akong ibang iniisip. Siyempre, palagi naman tayo nagpe-pray na walang mga abala. Kahit nung nandun pa kami sa bukid, papunta na kami ng Makay, nagpray talaga ako na walang mga insidente or walang mga mangyayari na mga na magiging rason na yung jowa ko ay mai-stress dahil kaawa-awa naman siya. Naawa talaga ko siya dahil yung sa edad niya. Madali siyang yung parang mai-stress. Tayo naman mga Pinoy, kahit wala tayong kinakain, hindi naman tayo na-stress. Punta ka lang sa bukid. Merong mga saging doon, di ba? Or, pwede ka naman makahingi ng kanin doon sa mo, or kasama doon sa neighbor mo. Wala talaga sa akin yung tinatawag na stress. Dito ko lang nalalaman yung mga stress ay nako dyan sa Pinas. Wala tayo dyan. Kasi tayo naman, aside na we're happy people talaga, yung mga Pinoy. Kahit yung mga kakamali natin, tinatawanan na lang natin, di ba? Pagdating ng panahon, talaga nagtatawanan tayo na, ganito noong una, yung mga gano'n, mga istorya. So, kaya, pagdating ko rito, sa edad ko ito, wala talaga kung ganyan ng mga stress.
for as long na makakain ako, pinapakain naman ako ng jowa ko, wala ko problema. Nung sabi niya punta tayo, doon tayo mag-spend sa surfers sa Gold Coast ng isang linggo. Wala lang, hindi rin ako, wala lang, kung ano lang, kasi never talaga ako nga mag-expect mga kabubbles, kasi the more na mag-expect kayo at saka hindi na a-achieve yon, ay parang yung frustration mo, di ba? Kaya tayong lahat, huwag tayong magiging nag-i-expect na ganito ang mangyayari. No, huwag nating iisipin yan. For as long na mag-pray lang tayo na sana one day ganito. Kasi hindi naman yan ibibigay ni Lord pag hindi maganda ang resulta para sa iyo. Pero pag nakikita ni Lord na maganda ang buhay mo, yung wala kang hindi ka magkakasakit, yung ibibigay yan. Provided talaga na mag-pray lang. So, yun lang mga kabubbles, no? Kasi sa edad ko naman na ganito, gusto ko kasi 64 na ako, magsi-64 na ako. Tapos, ayoko talaga ng stress. 64 na pala ako ngayon. Sorry. See? Hindi ko na matatandaan. Napaka 63, no? 64 na ako ngayon. So 65, sabi ko kay Lord, bahala ka na Lord. Pero talaga, pinapangarap ko, pinipray ko, na aabot pa ako ng 100. Dahil di ba yung 100 yan sa Pinas, mayroon 100,000. Joke lang. Gusto ko talagang makaabot ng 100. Pero noon, maalaala ko yung mother no, nga kung gusto mo na ma-achieve yan, mag-pray lang. So, ganito lang ang buhay ko mga kababos. Lahat ay inaano ko na lang sa Panginoon. Hindi man ako palagi nagsisimba dahil talaga malayo yung simbahan namin. Pupunta ka Pinasit. For as long meron kayong communication ni Lord. Yun lang kasi ang ano ko. Yun ang hinahawakan ko. For as long na naniniwala ka sa Kanya, na for as long na napalagi kang napre-pray, nagpapasalamat, kung ano man yung mga blessings, maliit man, ay dapat ipapasalamat mo always. So, di ba? Yun lang muna mga kabubbles, dahil baka gising na yung ano ko, gising na siya. Kasi kanina binigyan ko na yung kape, parang yung ano ba, yung parang mata na siya or gising na siya or hindi pa gising, pero baka malamig na yung coffee niya. So, bye-bye. God bless us all.